Nagsisimula ang chapter mga lods. Ipinayo ni Vice Principal Ling Wang kay Chu Jingming na magpahinga na muna. Ipinaalala niya ang lahat ng gantimpalang nakuha nito, ang S-Class resources mula sa Qing University, pati na rin ang karapatang pumili ng isang combat technique mula sa libraries ng 3 unibersidad. Dagdag pa niya, pwede silang bumalik sa Devil's Cave kinabukasan para kolektahin ang mga bihirang halamang gamot na napanalunan ng unibersidad. Masayang pumayag si Chu Jingming, habang iniisip kung gaano naging ka-successful ang research trip na ito, nakakuha siya ng RP, credits, S-Class resources, at napakaraming rare herbs at beast materials. Habang nag-uusap sila, may lumapit na isang binatang may mahahabang itim na buhok. Pinuri si Chu Jingming sa kanyang kahanga-hangang laban at sinabing isang malaking kapalaran ang makakita ng henyo tulad niya. Magalang namang nagpasalamat si Chu Jingming. Habang papalayo na ang binata, napatanong si Chu Jingming kung sino siya. Ipinaliwanag ni Song Chucho na siya raw si Dong Xin mula sa Jincheng University, ang estudyanteng nasa 2 ranggo, kasunod nila ni Kyren. Namangha si Chu Jingming nang malaman niyang umabot na sa high 2nd tier ang cultivation ni Dong Xin, tinawag pa niya itong isang halimaw. Mapaglarong tinukso siya ni Song Chucho, tinatanong kung nagyayabang ba siya ngayon na isa na rin siyang 3rd tier cultivator. Ngumiti si Chu Jingming at pabirong sinabi na iba raw siya, may cheat siya na kayang mag-level up sa isang click lang. Tinanong pa niya kung naniniwala ba sila. Naiinis na sagot ni Shusho, hindi raw siya naniniwala. Nag-shift ang eksena. Sa labas ng isang engrandi at gothic style na gusali, makikita sa loob ng isang napakalaking hall ang mga taong nakaluhod, suot ang mga balabal, sa harap ng isang lalaking lumulutang sa ere, ang arsobispo. Sa itaas niya, umiikot ang isang pink na orb, habang pinangungunahan niya ang kanyang mga tagasunod sa isang awit. Mula nang matanggap ang utos ng langit, ang makalangit na Diyos ay walang hanggan. Tinanong ng arsobispo ang isang subordinate kung handa na ang lahat sa plantation, at kinumpirma nitong maayos na ang lahat. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang malamig at malupit na utos. Ang subordinate ang baalang pumatay sa mga mentor mula sa 3 unibersidad, hanggat maaari. Sumigaw ang mga tagasunod bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ibinaling ng arsobispo ang pansin niya sa isang lalaking nakahod at maskara, ang tinatawag niyang banal na anak. Inatasan niya ito na harapin ang 2 S-rankers, sina Chu Jingming at Kiran R, dahil makakatulong daw ito sa paglago ng banal na anak. May nakakakilabot ng ngiti, pumayag ang banal na anak at sinabing ang distansya sa pagitan niya at ng mga S-rankers ay malapit nang mawala. Kinabukasan, naglabas ang arsobispo ng huling utos. Kung handang sumali ang mga S-rankers sa Sect of Heavenly Decrees, mas mabuti. Kung hindi, dapat silang patayin, walang awa. Tinawag niya ang lahat ng kanyang tagasunod at buong sigasig na ipinahayag na oras na para ipakita ng sekta ang kanilang pag-iral sa buong bansa, sa pinakamalupit at pinakamaingay na paraan. Muling umalangaw-ngaw ang awit ng kanilang pananampalataya. Dumating ang mga estudyante sa Devil's Cave Plantation, isang napakalaking greenhouse na mahigpit na ipinagbabawal sa publiko. Namangha sila sa C-Class sunflowers at sabik ng simula ng pag-aani ng mahahalagang herbs. Sinalubong sila ng base supervisor na si Mayang, na tinanggap ang mga mentor at estudyante mula sa 3 pangunahing unibersidad. Ipinaliwanag ni Mentor Huang na hindi nakarating ang mga vice principals dahil hindi naman delikado ang misyon, at kung may mangyari man, pwedeng dumating si Vice Principal Ling Wang sa loob lamang ng ilang minuto. Gamit ang kanyang space ability, inakay ni Mayang ang grupo sa loob at hinati ang mga gawain. Qing University Sunflowers, Jinjin University Scarlet Flame Grass, Magic City University Cleansing Heart Grass. Ngunit biglang nagdagdag si Mayang ng isang kakaibang patakaran, ang 3 top freshman ay dapat ihiwalay sa main group. Agad itong kinuwestiyon ni Huang, pero ipinaliwanag ni Mayang na may bagong batch ng S-Class Rare Herbs na nais niyang ipahawak lamang sa mga top students. Inutusan niya sina Chu Jingming, Kyren Rao, at Dong Sheng na sumunod sa kanya. Bagamat may hinala, sumunod si Chu Jingming dahil naroon naman ang mga mentor. Habang naglalakad, pinuri ni Dong Sheng ang kanilang laban kahapon, bago niya binanggit ang tungkol sa mga relihiyon, mga sekta raw na may lihim na techniques na kayang magpataas ng lakas mula 2nd tier hanggang 4th tier.
Pinayuhan ni Chu Jingming si Dong na huwag makisangkot sa ganoong relihiyon, ngunit hindi sumang-ayon si Kiren. Aniya, ang mga relihiyon tulad ng Jedu Sect at Holy Father Sect ay may mabuting layunin. Tinukso siya ni Chu Jingming, kung ganoon, bakit hindi siya tinulungan ng kanyang Diyos na manalo sa laban? Napatameme si Kiren sa galit. Sumingit si Dong, sinabing may tunay na benepisyo ang ilang relihiyon, at saka tumingin kay Chu Jingming na may misteryosong ngiti. Sinabi niyang mararanasan na mismo ni Chu Jingming ang kapangyarihan ng relihiyon, at siguradong magbabago ang isip nito. Nag-iwan iyon ng kaba kay Chu Jingming. Dinala sila ni Supervisor Mayang sa isang liblib na bahagi ng greenhouse. Sinabi niyang naroon na sila, ngunit walang kahit anong halamang gamot. Nang magtanong si Mentor Huping, biglang nagbago ang anyo ni Mayang. Ang mabait na supervisor ay naging isang malademonyong nilalang, pulang mata, aninong katawan, at dambuhalang demonyong anyo. Sa isang iglap, sinuntok niya si Huping sa dibdib. Ipinadala ng suntok si Huping na lumilipad palayo, pero nagawa pa rin niyang makalapag, bagamat halatang gulat na gulat siya. Agad niyang napagtanto ang bigat ng sitwasyon at sinabi na ang umatake sa kanya ay isang 7th-tier Grandmaster. Sa puntong iyon, malinaw na sa kanya na ito ay isang bitag. Galit at nagtataka, hiniling niyang malaman kung sino talaga ang nasa likod nito. Kaagad siyang kumilos, inactivate ang kanyang A-rank ability, ang Shadow Cut Spirit, habang bumalot sa kanya ang anino ng isang mabangis na nilalang. Ngunit sa kabila nito, nilamon ng malilim na umaatake ang kanyang momentum, at ramdam ni Huang na unti-unting nauubos ang kanyang sigla. Doon na tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara, at tuluyang isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ang arsobispo ng Sect of Heavenly Decrees. May malupit na ngiti sa labi, sinabi ng arsobispo na dahil malapit na rin naman silang mamatay, wala na siyang nakikitang dahilan para itago pa kung sino sila. Pagkatapos nito, malamig niyang inutusan ang kanyang subordinate. Patayin ang lahat. Galit na inakusahan sila ni Huang, sinasabing sinusubukan nilang putulin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng Great Xia. Sa desperasyon, dinurog niya ang isang kristal sa kanyang kamay, isang malinaw na senyales ng paghingi ng tulong. Ngunit tumawa lamang ang arsobispo, sinabing huli na ang lahat. Sa isang iglap, ibinuga niya ang kapangyarihan ng pulang orb sa kanyang kamay, na lumikha ng isang napakalaking space blockade, tuluyang ikinulong silang lahat sa loob ng greenhouse. Samantala, sa labas, agad na alerto ang tatlong vice principal sa biglaang pag-atake. Sumigaw si Ling Wang sa matinding galit, may nang-ahas na umatake sa kanilang koponan. Walang pag-aalinlangan, ang tatlong makapangyarihang Grandmasters ay sabay-sabay na lumipad patungo sa kalangitan, diretso sa pinanggagalingan ng krisis. Sa Sean Supply Base, nagulat ding kumilos ang head supervisor na si Jonan. Agad niyang inutusan ang mga squad sa Devil's Cave Plantation na unahin ang proteksyon sa panganay na dalaga, si Miss Song Chuko. Sinubukan niyang pakalmehin ang sarili, iniisip na may paparating na 8th-tier Grandmasters, kaya hindi dapat lumala pa ang sitwasyon. Pabalik sa loob ng greenhouse, naramdaman ni Huang ang pag-alog ng space blockade. Kinutya sila ng arsobispo, sinasabing walang silbi ang kanilang space-type Grandmaster laban sa kanyang sariling harang. Nagpasya siyang kumilos ng mabilis. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa babaeng may anyong pusa, at pasigaw na idineklara na siya ang unang mamamatay. Ang atake ng arsobispo ay nagpakita sa anyo ng isang higanting pulang kamay, punong-puno ng mapanirang kapangyarihan. Napamura si Kiren sa matinding pagkadismaya. Samantala, alam na alam ni Chu Jingming na kaharap nila ang isang 7th-tier Grandmaster, at sa kasalukuyan, wala siyang kakayahang labanan ang ganoong klaseng lakas. Ngunit biglang nahinto ang atake. Napagtanto ng arsobispo na si Ling Wang, ang space-time Grandmaster, ay sapat ang lakas upang yumanig ang kanyang blockade. Ayaw niyang makipagsabayan ng direkta, kaya bigla siyang umatras. Habang papalayo, sinabi niya sa banal na anak na iiwan na niya sa kanya ang sitwasyon. Sa pagkawala ng arsobispo, humakbang pasulong si Dong, at tuluyang nawala ang kanyang palakaibigang anyo. Malinaw niyang ipinahayag na dumating na ang sandali para umakyat sa entablado ang Sect of Heavenly Decrees. Pagharap niya kina Chu Jingming at Kiren, sinabi niyang oras na upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. At doon nagsimula ang isang nakapanghihilakbot na pagbabago.
Isang madilim na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan habang ang kanyang antas ng kapangyarihan ay mabilis na tumaas, mula sa high second tier. Lumusot sa third tier, at tuluyang umabot sa peak ng fourth tier. Tuluyang nawala sa sarili sina Chu Jingming at Kiran R. Hindi makapaniwala si Chu Jingming. May teknik pala na kayang magpataas ng lakas ng isang tao ng dalawang buong major realms. Nagsisimula ang chapter mga lods, habang nakatayo si Kiran Rao na nag-aapoy sa galit, masusing sinusuri ni Chu Jingming ang biglaang pagbabago ni Dong Xiang. Agad niyang napagtanto na ang aura nito ay nagmumula sa dugo ng Diyos. Sa kanyang isipan, mabilis niyang inugnay na isang dosis ng SSS class resource ang nagtulak kay Dong Xiang mula sa ikalawang tier hanggang sa mismong rurok ng kapangyarihan. Ngayon, si Dong Xiang ay mistulang isang demonyong nilalang, may mahahabang sungay at kumikinang na mga mata. Walang emosyon niyang binigyan sina Chu Jingming at Kiran Rao ng pagpipilian, sumali sa Heaven's Mandate Sect at manghuli ng kapwa estudyante, o tuluyang mapilayan at mapatay. Samantala, sa labas ng pangunahing greenhouse, unti-unting napagtanto ng ibang mga estudyante ang nalalapit na panganib. Isang estudyante ang sumigaw, hinihikayat ang lahat na sumugod at tulungan ang dalawang S-ranker. Ayon sa kanya, hindi nila maaaring mawala ang pag-asa kay Chu Jingming. Ngunit bago pa sila makakilos, hinarang sila ng ilang mga nakatalukbong na cultista. Tinawanan at kinutya sila ng mga ito, sinasabing walang sinuman ang makapagliligtas sa mga S-ranker at mas mabuting alalahanin na lamang nila ang sarili nilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, marahas na nakipaglaban si Sekok, winawasiwas ang kanyang nagliliyab na sibat laban sa mga cultista habang buong tapang na pinuprotektahan si Chu Jingming. Sa malayo, napagtanto ng tatlong Grandmaster na sila ay nakulong. Tinanong ng isa si Vice Principal Ling Chuang kung bakit hindi sila makapag-teleport papasok. Ipinaliwanag ni Ling Chuang na sinubukan na niya, ngunit ang espasyo sa loob ng plantasyon ay ganap na natatakan. Ang pinagmumula ng hadlang ay isang archbishop na may hawak na kumikinang na pulang orb na may buto sa loob. Agad nakilala ni Ling Chuang ang buto bilang pag-aari ng isang rank 9 na Beast Emperor na may espesyal na kakayahang magsilyo ng espasyo. Nabahala ang dalawa pang Grandmaster. Nagkomento si Jong Huan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, habang nagbabala ang isa pa na kung may mangyari sa dalawang S-ranker, magiging isang napakalaking problema ito. Biglang tumawa ang Archbishop, nililibak ang mga walang magawang Grandmaster. Ayon sa kanya, wala silang magagawa kundi panuurin habang pinapatay ng kanyang sekta ang lahat ng mga freshman. Idineklara niya ang araw na iyon bilang Great Awakening Day ng Heaven's Mandate Sect. Nayanig ang mga Grandmaster sa mapait na katotohanan na ang grupong kaharap nila ay ang sektang inakala nilang tuluyang napuksa 6 na taon na ang nakalilipas. Walang pag-aalinlangan, nagsanib puwersa ang tatlong Grandmaster. Iminungkahi ni Ling Wang na sabay silang umatake, naniniwalang sapat na ang 3 minuto upang basagin ang espesyal na blockade. Sa pangunguna niya, sumigaw siya at isang dambuhalang agos ng bughaw na enerhiya ang sumabog mula sa lupa, unti-unting itinataas ang buong plantasyon sa ere. Habang pinapanatiling nakalutang ang plantasyon, sinuri ni Vice Principal Wing Wang ang istruktura ng harang. Inihayag niyang ganap na selyado ang underground space, ngunit natagpuan niya ang pinakamahinang punto ng barrier sa timog silangan. Tumugon ang dalawa pang Grandmaster, sina Shopang at Huan. Si Shopang ay nagbago bilang isang mabangis na unggoy na halimaw, habang si Huan ay naging isang nilalang na binubuo ng umiikot na bughaw na enerhiya. Sama-sama silang sumugod patungo sa lumulutang na greenhouse. Sa loob ng greenhouse, narinig ng mga estudyante ang isang napakalakas na dagandong ng tamaan ng gusali ng dambuhalang impact. Sa pagkakita sa mararahas na pag-atake ng kanilang mga tagapagligtas, napasigaw sila sa ginhawa, batid na dumating na ang mga vice principal upang iligtas sila. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Chu Jingming. Tahimik niyang sinuri ang kanyang system panel at napansin na mayroon pa siyang 4,000 ability points. Mabilis niyang kinalkula na kung gagamitin niya ang lahat ng iyon upang mag-level up, maaabot niya ang tier na sapat upang talunin ang kanyang mga kaaway. Ngunit sa mapanuyang tono, tinanong ni Dong Xiang ang mga takot na freshman kung nakita na ba nila ang tunay na kapangyarihan ng kanyang sekta. Inalok niya sila ng pagkakataong sumali, sinasabing kung papatayin nila ang mga kapwa freshman,
sila ay magiging ganap na miyembro at magkakaroon ng kaparehong lakas na tinataglay niya. Nag-atubili ang mga estudyante at tahimik na nagtinginan. Sa sandaling iyon, umalangaw ang boses ni Ling Guang mula sa nababasag na barrier. Nagbigay siya ng mahigpit na utos, sinumang freshman na umatake sa kapwa estudyante ay agad na palalayasin at papatayin. Mabilis na nagpasya ang mga estudyante na hindi maging mga traidor. Sa galit, tinawag sila ni Dongxiang na mga idiot bago siya bumaling muli kina Chu Jingming at Qiren Rao, binibigyan sila ng 3 segundo upang sumuko o mamatay. Kaagad ibinaba ni Qiren Rao ang kanyang espada. Yumukod siya at nagmakaawa para sa kanyang buhay, pumapayag na sumali sa Heaven's Mandate Sect. Pinuri ni Dongxiang ang kanyang desisyon at bumaling kay Chu Jingming para sa kanyang sagot. Walang sinabi si Chu Jingming. Sa halip, pinakawalan niya ang nagngangalit na lilang kidlat na bumalot sa kanyang katawan bilang malinaw na sagot ng pagtutol. Sa pagkakita nito, idineklara ni Dongxiang na pinili ni Chu Jingming ang kamatayan. Inutusan niya ang kanyang bagong tagasunod. Bilang patunay ng katapatan, kailangan ni Qiren Rao na patayin si Chu Jingming. Nang harapin ang utos, nanginginig si Qiren Rao, pawis na pawis habang inaamin sa sarili na hindi niya kayang talunin si Chu Jingming ng mag-isa. Sa kanyang pag-aalinlangan, sabay-sabay na lumapit ang mga nakatalukbong na kultista at pinalibutan si Chu Jingming. Sa kabila ng pagiging dehado sa bilang, nanatiling kalmado si Chu Jingming, balot ng lilang kidlat ang kanyang katawan. Sa kanyang isipan, mabilis niyang sinuri ang kalaban, isang mababang ranggong tier 3 user at 4 na tier 1 users. May kumpiyansa siyang hindi pa niya kailangang gamitin ang kanyang mahalagang ability points. Mapanghamon niyang inanyayahan silang lumapit. Isang kultista na may hawak na malaking palakol ang tumalon mula sa itaas, kinukot siya ang kay-abangan ni Chu Jingming at idineklara ang kanyang nalalapit na kamatayan. Iniwas-iwas niya ang palakol, ngunit agad itong hinarang ng S-rank defensive skill ni Chu Jingming na Thunder Armor. Bago pa man makabawi ang umaatake, mabilis na inilabas ni Chu Jingming ang kanyang sibat at sinaksak ito diretso sa dibdib ng kultista. Nanlaki ang mata ng kultista sa hindi makapaniwala, nagtatanong kung paano siya natalo ng isang tila mas mababang tier user. Tinignan lamang siya ni Chu Jingming nang may malamig na panunuya dahil sa kanyang kahanga-hang lumapit ng mag-isa. Sa pagkakita sa mabilis na pagkatalo ng kanyang mga tauhan, nagpasya si Dongxiang na sabay-sabay na umatake. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Chu Jingming ang tunay na banta ng kamatayan. Bahagya siyang nadismaya na kailangan niyang gamitin ang kanyang iniingatang ability points. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang system notification, kinukumpirma ang pagpatay sa isang low-rank God's Blood Envoy at ginagantimpalaan siya ng 15,000 ability points. Umabot ang kanyang kabuuan sa higit 50,000 points. Napagtanto niyang sapat na ito. Walang pag-aatubili, iniutos niya sa system na i-upgrade ang kanyang kakayahan. Sinimulan ng system ang ebolusyon ng kanyang S-rank Purple Cloud Divine Lightning. Sumabog ang ginintuang kidlat habang mabilis na umaakyat ang progress bar lampas 10% hanggang 20%. Habang nagpapatuloy ang ebolusyon, unti-unting lumutang si Chu Jingming, at ang hilaw na kapangyarihan ay nagpagulat sa lahat ng kanyang kaaway. Tinawag ito ni Dongxiang na panlilinlang habang madilim na pulang enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Inilunsad niya ang isang napakalakas na pag-atake patungo kay Chu Jingming. Sa parehong sandali, natapos ang ebolusyon. Kinumpirma ng system na ang kanyang kakayahan ay nag-evolve mula S-rank tungo sa SS rank, Divine Golden Lightning. Pagmulat ng mga mata ni Chu Jingming, nagningning ang mga ito sa gintong liwanag. Agad niyang pinakawalan ang kanyang bagong kakayahan, nagpapatawag ng dambuhalang gininto ang kulog mula sa langit na dumurog kay Dongxiang. Isang system notification ang nagkumpirma sa pagkamatay ng God's Blood Envoy at ginantimpalaan si Chu Jingming ng karagdagang 2,000 ability points. Humakbang si Chu Jingming patungo sa natitirang mga kultista, malamig na idineklara na lahat sila ay mamamatay. Isang nagwawasak na bagyo ng gininto ang kulog ang bumagsak, nilipol ang lahat sa isang iglap. Sa huli, humarap siya kay Qiren Rao, na nanginginig at desperadong nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Mula sa malayo, nanunood ang Archbishop sa lubos na pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang napatay ang kanyang banal na anak.
Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Sumigaw siya, nanunumpang ililibing si Chu Jingming kasama ng buong akademya, bago niya pinakawala ng isang dambuhalang demonyong pulang kamay mula sa langit na direktang tumutok kay Chu Jingming. Nagsisimula ang chapter mga lods. Patuloy na sumasara ang napakalaking kuko patungo sa katawan ni Chu Jingming. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon ng isang ikapitong ranggong Grandmaster, wala siyang kahit katiting na puwang upang umiwas. Kapag tuluyang tumama ang atakeng iyon, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Sa pagharap sa napakalupit na puwersa ng kanyang kalaban, naramdaman ni Chu Jingming na unti-unting namamanhid ang kanyang buong katawan, para bang nagyayelo ang kanyang mga ugat at ganap siyang nawalan ng kakayahang kumilos. Gayunpaman, sa mismong kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, bigla niyang napagtanto na may isang hindi nakikitang hadlang na bumabalot at nagpo-protekta sa kanya. Halos kaagad, naunawaan niya na isa itong special ability. Sa sumunod na segundo, tila napunit ang mismong espasyo habang lumitaw si Vice Principal Ling Xuang mula sa kawalan, malinaw na siya ang hamarang at nagligtas kay Chu Jingming. Ang lider na nakabalot sa itim na balabal, hawak ang Crimson Orb, ay tinamaan ng matinding takot. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Ling Xuang na sirain ang espasyo at pumasok sa larangan ng digmaan, lalo na habang aktibo pa ang Special Lockdown Barrier. Malamig na nagsalita si Ling Xuang, ang kanyang tinig ay pawn ng paghamak. Umaasa ka sa panlabas na bagay upang makakuha ng kapangyarihan, ngunit naglakas loob kang mawalan ng focus sa mismong laban. Kung hindi ikaw ang mamamatay, sino pa? Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at agad na ipinamalas ang kanyang kasanayan, Spatial Severance. Isang marahas na alon ng enerhiya ang sumabog at sa isang iglap ay tuluyang naputol ang isa sa mga braso ng kalaban. Sariwang dugo ang bumulwak mula sa naputol na bahagi na parang nagngangalit na talon. Ang hindi matiis na sakit ay nagpilit ng isang matinis at desperadong hiyaw mula sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi pa roon nagtapos. Nang walang anumang pag-aalinlangan, mabilis na bumuo si Vice Principal Ling Xuang ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Isang mahiwagang ancient spatial formation ang humubog sa harap niya, naglalabas ng sinaunang liwanag na tila nagmula sa ibang mundo. Sa pagdama ng nalalapit na kapahamakan, nataranta ang leader ng Heavenly Faith Sect at sinubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Desperado siyang nagpumiglas, sinusubukang labanan ang nakakatakot na puwersang humihigop sa kanya. Walang pag-aatubili, inihagis ni Ling Xuang ang Crimson Orb diretso sa Spatial Vortex. Sa isang iglap, ang kalaban ay ganap na winasak at na-neutralize. Matapos harapin ang kaaway, bumaling si Vice Principal Ling Xuang kay Chu Jingming. Ang kanyang ekspresyon ay pawn ng pag-aalala, at nang marinig niyang ligtas ito, saka lamang siya bahagyang nakahinga ng maluwag. Sa sandaling iyon, lumitaw rin si Vice Principal Xu Ping sa likuran. Sa pagkakita sa pinsalang iniwan ng labanan, kumulo ang kanyang galit at agad niyang tinanong kung paano haharapin ang natitirang mga miyembro ng Heavenly Faith Sect. Malamig at tiyak ang utos ni Ling Xuang. Buhayin ang lahat ng ability users na higit sa rank 6. Ang iba pa, patayin ng walang awa. Sa pagtanggap ng utos, sabay na kumilos ang dalawang powerhouse. Ang kanilang pinakawalang kapangyarihan ay lumikha ng nakabibinging pagsabog, ganap na winawasak ang natitirang mga miyembro ng Heavenly Faith Sect. Pagkatapos nito, ibinaling ni Ling Xuang ang kanyang tingin kay Qiren Rao, na nakatayo roon na nanigas sa takot. Awkward nitong sinubukang magsalita, ngunit malamig siyang pinutol ni Ling Xuang. Ang iyong usapin ay haharapin sa ibang pagkakataon. May darating para sa iyo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Chu Jingming, tinatanong tungkol sa kakaibang ginintoang kidlat na kanyang ginamit, isang kapangyarihang hindi nangangailangan ng paunang activation. Ipinaliwanag ni Chu Jingming na hindi rin niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Alam lamang niya na sa sandaling iyon ng sukdulang panganib, tila nilampasan ng kanyang abilidad ang sariling limitasyon nito. Isang bakas ng paghanga ang lumitaw sa mukha ni Ling Xuang. Hiniling niyang ipakita muli ni Chu Jingming ang kanyang Purple Lightning Divine Thunder. Itinaas ni Chu Jingming ang kanyang kamay. Agad na sumayaw ang mga hibla ng ginintoang kidlat sa kanyang palad, naglalabas ng dalisay at napakalakas na enerhiya. Hindi napigilan ni Ling Xuang ang magtaka kung ito pa rin ba ang Violet Heaven Divine Thunder.
Nagpasya siyang magsagawa ng isang buong ability assessment pagbalik nila sa base. Biglang sumugod si Song Chuko at mahigpit na niyakap si Chu Jingming, sinasabing labis siyang nag-alala. Tahimik na ngumiti si Vice Principal Win Shuang, iniisip na tunay ngang ang kabataan ay isang magandang bagay. Marahang pinunasan ni Chu Jingming ang luha ni Song Chuko at inaliw siya. Ayos na, tapos na ang lahat. Ang pagiging malapit ng sandaling iyon ay nagdulot ng parehong hiya at kaligayahan kay Song Chuko. Matapos ang labanan, unti-unting naglaho ang protective barrier ng Botanical Garden. Tinipon ni Vice Principal Ling Shuang ang mga nakaligtas na estudyante at inihayag ang isang masakit na balita. Sa panahon ng biglaang sorpresang pag-atake ng Heavenly Faith Sect, 34 hanggang 42 freshman mula sa 3 unibersidad ang nawalan ng kanilang buhay. Dagdag pa niyang idineklara na ang unibersidad ay gaganap ng buong pananagutan at magbibigay ng kompensasyon alinsunod sa mga regulasyon sa larangan ng digmaan. Sa isang matatag at mapuwersang tinig, ipinahayag ni Ling Shuang na ang Heavenly Faith Sect ay isa na ngayong ganap na kaaway ng buong sangkatauhan. Simula sa araw na iyon, ilulunsad ng 3 unibersidad ang isang ganap na krusada, nananawagan sa lahat ng karapat-dapat na estudyante at faculty na tumanggap ng mga misyon upang tuluyang lipulin ang masamang organisasyong ito. Matapos mapatay ang sugo ng Heavenly Faith Sect, nakakuha si Chu Jingming ng napakalaking halaga ng ability points. Tahimik niyang pinagpasyahan na sa sandaling makabalik siya sa paaralan, tatanggap siya ng mga misyong partikular na nakatuon sa pag-target sa Heavenly Faith Sect. Pagkatapos nito, inihayag ni Ling Shuang na dahil sa biglaang insidenteng kinasasangkutan ng Heavenly Faith Sect, ang research expedition ay magtatapos ng mas maaga kaysa sa nakatakdang schedule. Inutusan niya ang lahat ng freshman na magtipon ng alas 9 ng umaga kinabukasan upang bumalik sa campus. Sa ngayon, kailangan muna nilang sundin ang kanilang mga instructor pabalik sa base at magpahinga. Sa kanilang pagbabalik sa base, naglabas si Vice Principal Ling Shuang ng isang testing device at inutusan si Chu Jingming na i-activate ang kanyang abilidad. Automatikong susuriin ng makina ang mga resulta. Inilapat ni Chu Jingming ang kanyang kamay sa aparato, at sa mismong sandaling iyon ay muling nagliyab ang pamilyar na ginintoang kidlat, bumabalot hindi lamang sa kanyang kamay kundi pati na rin sa buong testing device. Habang pinagmamasdan ng gininto ang kidlat, lihim na naisip ni Ling Shuang kung posible bang ang S-rank ability ni Chu Jingming ay nag-mutate tungo sa mas mataas na antas. Ngunit agad din niyang ibinasura ang ideyang iyon, sapagkat halos imposibleng mangyari ang ganoong uri ng ebolusyon. Ang katotohanang ang abilidad ni Chu Jingming ay nag-mutate mula E-rank patungong S-rank ay bihira na sa sarili nito. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng pagsusuri at kinumpirma ang isang hindi inaasahang katotohanan. Ang abilidad ni Chu Jingming ay kinilala bilang Heaven Subduing Divine Thunder, isang sangay ng natural lightning system na kabilang sa sulfur monosulfide rank. Lubos na natigilan si Vice Principal Ling Shuang, sapagkat ang huling pagkakataong may lumitaw na isang sulfur monosulfide rank awakener sa bansa ay mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Ang agwat sa pagitan ng S-rank at sulfur monosulfide rank ay napakalaki. Kapag maayos na inalagaan, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sapat upang tuluyang baguhin ang agos ng isang buong larangan ng digmaan. Dahil dito, walang pagpipigil na pinuri ni Ling Shuang si Chu Jingming. Samantala, si Chu Jingming mismo ay napuno ng mga tanong. Bakit nag-mutate ang kanyang abilidad tungo sa Heaven Subduing Divine Thunder? At paano nagawang matukoy ng testing device ang ganitong sinaunang pangalan? Ipinaliwanag ni Ling Shuang na ang dahilan kung bakit nakilala ang abilidad ay dahil minsan na itong umiral sa nakaraan, noong panahon ng Ancient High Civilization. Ang testing device na ginamit nila ay nilikha batay sa isang relic mula sa panahong iyon. Tumingin si Ling Shuang kay Chu Jingming ng may mga matang puno ng pag-asa at mariing sinabi na ang kanyang likas na talento ay maaaring maihambing sa mga powerhouse ng sinaunang panahon. Pinayuhan niya si Chu Jingming na hindi na kailangang itago ang ebolusyon ng kanyang abilidad, ngunit dapat din niyang iwasan ang labis na pagpapakitang gilas. Inabutan niya si Chu Jingming ng isang talisman at sinabi na hanggat dinudurog ito sa loob ng 400 kilometro na radius, agad siyang darating upang magbigay ng suporta. Tinanggap ni Chu Jingming ang talisman na may ngiti, magalang na yumuko, at nagsabing naiintindihan niya.
Kasunod nito, ipinakita ni Ling Shuang ang ipinangakong S-rank resource reward, isang 7th rank breakthrough kill. Pinayuhan niya si Chu Jingming na gamitin ito kapag naabot na niya ang rurok ng rank 5 upang makatawid patungong rank 6. Hawak ang bote ng tableta, nagtanong si Chu Jingming kung posible bang ipagpalit ang bahagi ng S-rank cultivation resources para sa ibang mga gantimpala. Tahimik niyang naisip na dahil sa kanyang sistema, wala siyang gaanong pangangailangan sa mga breakthrough kills. Bagamat hindi ito karaniwang pinapayagan, gumawa si Ling Shuang ng isang espesyal na pagbubukod at pumayag na may segowa ang pagpapalit-pagbalik nila sa Modo University. Pinaalalahanan din niya si Chu Jingming na maaari siyang pumili ng isang combat technique bilang gantimpala sa kanyang unang pwesto sa ekspedisyon. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Ling Shuang si Chu Jingming sa isang spherical device at inutusan ng artificial intelligence system na si Eva na ipakita ang lahat ng lightning element abilities at combat techniques na maaari niyang piliin. Sa isang iglap, lumitaw ang maraming holographic screen sa paligid ni Chu Jingming. Bawat isa ay nagpapakita ng detalyadong impormasyon ng iba't ibang lightning type abilities. Kabilang sa mga ito, ang pinakakapansin-pansin ay dalawang SSS rank combat techniques, God Extinguishing Thundercloud at Thundergent's Divine Judgment. Gayunpaman, malinaw na ang mga kinakailangan ng mga teknik na ito ay lampas pa sa kasalukuyang antas ni Chu Jingming. Sa pagiging praktikal, nagpasya siyang pumili ng isang teknik na maaari niyang agad na makabisado. Matapos ang mahabang pagsusuri, gumawa siya ng desisyon at sinabi kay Ling Shuang na kukunin niya ang S-rank combat technique, Thunder God Finger. Matapos makumplito ang lahat, nagtungo si Chu Jingming sa isang pribadong training room at binuksan ang kanyang personal status panel. Habang nararamdaman niya ang marahas na kapangyarihan ng ginintuang kidlat na dumadaloy sa kanyang katawan, nagningning ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. Isang SSS rank lightning ability, hihintayin ko ang araw na iyon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, isang napakalaking spacecraft ang dahan-daang bumaba sa loob ng base, na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa paligid. Mula rito ay bumaba ang isang misteryosong lalaki na may mahabang puting buhok, suot ang itim na suit at fedora. Ngumiti siya ng malamig at marahang nagsalita. Chu Jingming, dumating ako para sa'yo. Isang lalaking nasa gitna ng syudad, nakasuot ng itim, ang bumaba mula sa aircraft. Karaniwan ang kanyang itsura, payat at hindi kapansin-pansin ang katawan niya. Pero sobrang lalim at walang hanggan ang mata niya, parang kalangitan na puno ng bituin. Paglabas pa lang niya sa eroplano, agad siyang nakakuha ng malaking atensyon. Maraming tao ang nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa at may nagsuggest pa na i-report sa security ng base logistic. Naramdaman niyang masyadong nakakaagaw pansin ang presence niya, kaya medyo nahiya siya. Mas gusto niya talaga na kaunti lang ang makakaalam na nandito siya. Kaya itinaas niya ang kamay at ginamit ang supernatural ability niya. Sa isang iglap, parang nagyelo ang oras at lumubog sa katahimikan ang buong plaza. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ulit ang ingay. Yung mga nag-uusap tungkol sa eroplano, tuloy lang sa pag-uusap nila na parang walang nangyari. Pero wala sa kanila ang nag-notice sa eroplano o sa lalaking nasa gitnang edad. Naglakad siya patungo sa supply bodega na nakaitim. Sino man ang malapit ng mabangga sa kanya, kusang tumabi. Makinis at tuloy-tuloy ang galaw nila, walang pag-aalinlangan. Ginawang temporary detention area ang waiting hall sa 4th floor ng base logistic. Nandun nakakulong ang mga miyembro ng Church of Destiny kasama ang arsobispo nila. Pakawalan niyo ako. Hindi hahayaan ng mga Diyos na makatakas kayo ng ganoon lang. Tiyak na ihahatid ng dakilang Panginoong Diyos ang kanyang matatapat na followers. Wala kayong makukuhang impormasyon sa amin. Nagpupumiglas at sumisigaw ang arsobispo sa sobrang kawalan ng pag-asa. Sa loob ng hall sa 4th floor, bukod sa tatlong principal na sina Ling Shuang, Chu Ping, at Jiang Mo, may mga tauhan din mula sa Public Security Bureau na nag-i-interrogate. Ang in-charge ay yung head ng Intelligence Division, Level 5 Psychic Ability User na nasa 40s na. Pawis na pawis siya habang nag-e-explain kay Ling Shuang at sa iba, sobrang tigas ng ulo ng mga tagasunod ng Church of Destiny. Wala kaming nakuha na matinong impormasyon sa kanila. Sige, matagal na kayong abala. Magpahinga na kayo, sabi ni Ling Shuang. Medyo sumimangot siya habang pinapaalis ang mga intelligence officer gamit ang kamay.
Inaasahan na niya na mahihirapan sila sa interogasyon ng Church of Destiny members. Pero hindi niya inakalang kahit yung mga pro, hindi rin kaya silang i-handle ng maayos. Lahat kayo mga handle. Kung ako sa inyo, hindi ko sayangin ang oras ko rito. Ngumisi ang arsobispo mula sa loob ng kulungan. Pang-uuyam ang itsura niya. Pero sina Ling Xuang at ang iba, Grandmaster level expert sila kaya hindi sila naapektuhan sa pang-aasar na yun. Sabi ni Principal Jiang Mo, kahit walang magawa ang intelligence, mukhang hintayin na lang natin yung tao mula sa mas mataas na level na mag-i-interrogate. Huwag kang mag-alala, malapit nang dumating yung ipapadala nila, kalmadong sagot ni Ling Xuang. Mahigit 4 na oras na ang nakalipas nang i-report niya ang insidente sa pinakamataas na pamahalaan. Bigla, may matatag na tunog ng mga yabag sa koridor, lumalakas habang papalapit. Kasabay nun, may mahinang pero mapaniil na pressure na bomb alert sa lugar. Nagbago ng konti ang itsura ni Ling Xuang at ng dalawa pa habang tinitingnan nila ang entrance ng hall. Sorry sa pagpapahinti sa inyo lahat. May bahid ng banayad na amusement ang boses habang pumasok ang lalaking nasa gitnang edad na nakaitim. Pagkakita sa kanya, agad na yumuko ng may respeto sina Ling Xuang at ang iba. Director Lu, hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta. Si Lu Yusan ay may A-class. Mental ability. Ngumiti si Lu Yusan at ikanaway ang kamay. Muling lumitaw ang Church of Destiny pagkatapos ng mahigit 6 na taon. Wala akong choice kundi pumunta mismo rito. Nakahinga ng malalim sina Ling Xuang at ang dalawa pa nang marinig yun. Isa siya sa iilang dosenang ika-9 na ranggo na Martial Saint sa dakilang Shock Kingdom, sobrang taas ng posisyon at authority niya. Sa ganoong level, hindi na sila mag-aalala sa Church of Destiny na nagtatago sa dilim. Lumapit si Lu Yusan sa arsobispo at kalmadong tinanong. Ikaw ba ang pinuno ng Church of Destiny? Habang nagsasalita, ginamit niya ang supernatural ability niya. Yung arsobispo na tahimik kanina, biglang sumagot na parang na-manipulate. Hindi, isa lang akong arsobispo. Ano ang layunin ng operation na patayin lahat ng first-year students ng Freemise at i-announce ang pag-iral ng Church of Destiny? May undercover agents ba kayo sa ibang universities? Ilan? Hindi lang sa Jinchong University. Nagpatuloy sila sa tanong-sagot. Pero pagdating sa crucial questions tulad ng locations ng bases ng church o sino talaga ang boss, nalilito na ang arsobispo at hindi makasagot. Na-alter na ang memories niya kaya hindi niya maibunyag ang sobrang critical info. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto, napagtanto ni Lu Yusan na wala nang makukuhang dagdag na info kaya tinihil na niya ang interogasyon. Pero base sa natutunan nila, hindi ito yung buong sekta ng Church of Destiny. Siguradong may mas malaking conspiracy sa likod nito at malapit nang gumalaw ang mga mastermind. Pag-isip-isip saglit, sinabi ni Lu Yusan. Iuulat ko ito sa National Supreme Council para sa deliberation. Naniniwala ako na malapit nang ayanunsyo ang mga hakbang laban sa Church of Destiny. Tumanggo ng sabay sina Ling Xuang at ang dalawa pa. Sa intelligence na nakalap natin, mas magiging madali na ang mga bagay mula rito. Tapo na ang part na related sa Church of Destiny. Susunod, pag-usapan natin ang evolution ng supernatural abilities ni Chu Jingming. Tumingin si Lu Yusan kay Ling Xuang. Principal Ling, nasaan si Chu Jingming? Kailangan ko siyang makilala. 7 araw na ang nakaraan, nakatanggap si Chu Jingming ng tawag mula kay Principal Ling Xuang na pumunta sa temporary office. Principal, andito na po ako. Bumukas ang pinto at diretso siyang pumasok. Sa loob, hindi nakaupo si Ling Xuang sa mesa niya. Nakaupo siya sa sofa, hindi pangkaraniwan yun. Pagpasok ni Chu Jingming, tumanggo si Ling Xuang at mahinang sinabi, umupo ka. Walang choice si Chu Jingming kundi umupo sa sofa sa tabi niya. Payagan mo akong ipakilala siya. Ito si Ginoong Lu Yusan, miyembro ng National Assembly ng dakilang Shock Kingdom. Kamusta, Chu Jingming? Sa pagkarinig sa kalmado at matatag na boses, biglang napansin ni Chu Jingming na may iba pang tao sa kwarto. Yung presence niya hindi niya napansin pagpasok. Lalaking nasa 40s, nakaitim, kalmado at tahimik ang mukha. Pagtingin nito sa kanya, naramdaman niyang malawak at malalim ito parang starry sky. Parang nawala lahat sa paligid niya.
Yung lalaking nakaitim na ito parang pinuno ng lahat ng Diyos, nagdudulot ng pagkalabo at paglubog ng kamalayan ni Chu Jingming sa limot. May mali. Nagbago bigla ang itsura niya. Crack. Crackle. May kulog na dagandong. Sumabog ang makikinang nagintong kidlat sa katawan niya na galit na galit. Biglang bumalik sa malinaw ang isip niya. Huminga siya ng malalim, puno ng pagkamangha. Tanging ika-9 na ranggo na martial saints lang ang qualified sa National Assembly ng dakilang Shock Kingdom. Dati, kilala lang niya sila sa internet. Hindi niya inakalang sa unang tunay na pagkikita, isang sulyap lang ay sapat na para maparalisa siya. Nakita ni Lu Yusan ang reaksyon niya, tumanggaw ng bahagya, nag-isip saglit at sinabi, hindi masama. Napakakaunti ng level 3 ability users na makakatagal sa tingin ko. Chu Jingming, napakalakas ng fighting spirit mo. Naipalam na sa akin ni Principal Ling Shuang ang sitwasyon mo. Bagamat sobrang rare ang S-rank abilities, 3 o 4 pa rin ang ipinanganak bawat taon. Pero ang SS rank ay iba. Dahil sa pagtaas ng elemental energy 2 taon na ang nakalipas, wala pang 10 tao sa buong mundo ang nagising na may SS rank supernatural abilities. Karamihan namatay bago umabot sa peak, at yung mga nakaligtas naging tunay na elite ng humanity. Tiningnan niya si Chu Jingming at dahan-daang sinabi, umaasa ako na magiging isa ka sa kanila sa hinaharap. Bibigyan ka namin ng full support. Siyempre, gaano pa kaganda ang bulaklak sa greenhouse, hindi kaya ang bagyo sa labas. Bukod sa resources, hindi kami magpapadala ng malalakas na figures para protektahan ka habang lumalaki ka. Sa puntong ito, may matalim na kislap sa mata ni Lu Yusan habang lumalabas ang aura ng ika-9 na ranggo. Ipagkakaluob ko sa iyo ang isang soul imprint. Kinondensa niya ang maputlang asol na bola na size ng ping-pong ball sa palad niya. Chu Jingming, halika rito. Walang pinigil si Ling Shuang kaya lumapit siya. Isang asol na guhit ang lumabas mula sa kamay ni Lu Yusan at nawala sa noo niya. Halatang pagod na pagod si Lu Yusan pagkatapos nun, nahirapan pang ang tumayo. Ang soul imprint na ito ay SS rank mental combat technique na personal kong binuo, at binibigay ko mismo sa iyo. Mula ngayon, walang makakapilit na suriin o basahin ang isip at memories mo. Kahit ako pa, malaking effort ang gagastusin para malusutan ito. Salamat po, sir. Hindi niya lubos na naintindihan kung gaano kalaki ang natanggap niya, pero nakita niya kung gaano kapagod si Lu Yusan kaya alam niyang sobrang mahalaga yun. Agad siyang nagpasalamat ng may malalim na respeto. Ikan-away ni Lu Yusan ang kamay. Huwag ka nang magpasalamat. Desisyon ito ng National Assembly. Kapag umangat ka na sa power sa hinaharap, tulungan ang dakilang Shock Kingdom na alisin ang mas maraming kaaway. Dahan-daang ipinaliwanag ni Ling Shuang kay Chu Jingming. Bukod sa pagprotekta sa memories mo gamit ang Unbreakable Defense Layer, ang soul imprint na ito ay yung handang patayin kahit ng 8th rank powerhouses. Pero nakuha mo ng libre. Ngumiti si Chu Jingming at sagot, kasi ako ang top student ng Madao University. Top student ng Madao University. Ha, ang yabang mo, sabi ni Ling Shuang. Pero hindi niya rin itinanggi. Sa paraan, sa Abril next year ang National University Student Tournament. Sa abilities mo, pwede kang maging representative ng Madao University. Kumurap si Chu Jingming. Principal, nakakalimutan mo ba? Freshman pa lang ako. So ano kung freshman ka? Itinaas ni Ling Shuang ang kilay. Sa current level mo, mahirap na talo ka kahit ng seniors. Tsaka Disyembre pa lang ngayon, may ilang buwan pa hanggang Abril. Sa ganoong tagal, patuloy na tataas ang lakas mo di ba? I-reserve namin ang slot para sa iyo next year. Sa narinig na yun, nawala ang pag-aalala ni Chu Jingming at napalitan ng lumalakas na fighting spirit. Excited na siyang makaharap ang malalakas na students mula sa ibang university sa buong bansa. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik si Chu Jingming sa Madao University kasama ang iba pang students. Yung mga freshmen, may hinihila na malita, may daladala ng armas, isa-isang lumalabas. Sa gilid ng field, masayang tinawag ni Jiang Soy sina Chu Jingming at Song Chuko. Salamat naman. Ligtas kayong lahat. Nakahinga ng maluwag si Jiang Soy nang makita na walang sugat o problema sila. Ngumiti si Song Chuko at sabi, salamat sa gamot mo. Kung wala yun, maraming problema sana kami sa Ghost Cave. Ipinagmamalaki ni Jiang Soy ang dibdib.
Siyempre, ako lang ang makakagawa nun. Nag-reserve na ako ng table sa Chingaho Restaurant. Halika, sabay tayong kumain. Nagtataka si Chu Jingming, libre mo kami, Sister Jiang. Oo, libre ko kayo. Pero sa paraan, dinala mo ba yung rare flowers at herbs na pinapakuha ko? Siyempre, marami akong dala. Pero hindi ko sure kung kaya mo pang hawakan. Si Principal Ling Shuang nasa ere pa rin. Napansin niyang umalis si Chu Jingming kasama ang dalawang babae sa baba. Itinaas niya ang kilay. Talagang napakatalento nitong batang Chu Jingming. Base sa genetic theory, mas mataas ang supernatural ability, mas malaki ang chance na ma-inherit ng anak ang rare abilities. Kaya sa Great Shock Kingdom at iba pang bansa, kahit ano pa ang gender, pinapayagan ng A-rank at mas mataas na magkamaraming asawa. Para magkaroon ng mas malakas na anak at magbuo ng alliances. Sa pag-iisip nun, bumantong hininga si Ling Shuang. Bilang S-rank special ability user, noong college siya, walang makakapantay sa kanya sa parehong edad, lalaki o babae. Kung hindi, hindi pa rin siya single hanggang 30s niya. Pagkatapos ng lunch, kinuha ni Chu Jingming ang iba pang collected flowers at exotic plants at ibinigay kay Jiang Soy. Sa kwarto, pagkakita sa bundok ng rare flora sa sahig, nabigla si Jiang Soy. Hinuberan mo ba talaga ang ghost cave ng lahat ng rare flowers at herbs nito? Walang anuman yun, casual na sagot ni Chu Jingming. Hindi naman maraming ability users ang nakakarating sa core area ng ghost cave. Kung mas matagal ako roon, baka mas marami pa akong nakuha. Sister Jiang, aalis na ako. Pupunta ako sa resource room para kunin ang S-rank cultivation resources na binigay sa akin ng Jinchong University. Tumayo siya, nagpaalam sa dalawa at umalis. Pumasok siya sa resource room, sinamahan siya ng may sobrang respeto sa 4th floor room 4. Doon, nagbigay siya ng command sa AI. Eva, anong S-rank resources ang pwede kong ipalit sa level 7 breakthrough kill? Bahagyang nanginginig si Eva, tapos lumabas ang list sa screen. Sobrang dami ng S-rank items, nahilo si Chu Jingming. Sa dami nito, gaano katagal bago masuri lahat? Kaya tinanong niya, Eva, sa mga S-rank training resources na ito, alin ang pinakamabuti para mapahusay ang control sa lightning-related abilities? Agad lumitaw ang display, Thunder Secret Realm Access Card, S-rank. Sa card na ito, pwede kang pumasok sa Thunder Secret Realm sa Hedong City, Jiangnan Province para sa cultivation. Nabuo ito 87 taon na ang nakalipas. Kinuha ng Thunder Martial Arts Academy, inilagay sa closed management at para lang sa elite geniuses nila. Kailangan ng special authorization para makapasok ang outsiders. Ang S-rank card na ito ay nagbibigay ng 1-month cultivation sa loob ng Thunder Secret Realm. Naiintindihan ko, sabi ni Chu Jingming. Eva, may mga halimaw ba sa loob ng Thunder Secret Realm? Oo, sumagot agad si Eva. At karamihan ay may lightning-based abilities. Maganda. Tumango si Chu Jingming. Perfect yun para sa kanya sa winter break na mahigit 1 buwan. Walang pag-aalinlangan, tinawag niya agad ang staff at ipinalit ang level 7 breakthrough peel sa Thunder Realm Access Card. Isang malinaw na asol na langit ang nakalatag sa ibabaw ng Martial Arts Academy, kung saan walang tigil ang pagsasanay ng mga henyo. Nagsimula ang bagong araw sa isang mahalagang notifikasyon mula sa Meteor Club na ipinadala kay Chu Jingming, na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang pagtitipon para sa palitan ng club na nakatakda sa hapon ng araw na iyon. Habang naglalakad siya sa loob ng campus, itinaas ni Chu Jingming ang kanyang komunikador upang sagutin ang tawag. Kasabay nito, napaisip siya kung paano niya sinunod ang mungkahi ni Lu Ming na sumali sa Thunder Meteor Club at maging vice-presidente nito. Hindi niya inaasahan na darating kaagad ang trabaho matapos ang kanyang pagsali. Gayunpaman, buong loob na tinanggap ni Chu Jingming ang imbitasyon. Isang tiwalang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tahimik niyang hinusgahan na ang palitang ito ay magiging lubhang kawili-wili. Isa itong napakagandang pagkakataon para sa mga gumagamit ng kakayahan mula sa iba't ibang elemento na magbahagi ng kani-kanilang karanasan, isang mahalagang hakbang at kinakailangang batong tantungan sa kanyang landas ng sobrenatural na paglago. Bago siya tumungo sa club, dumalaw muna si Chu Jingming sa kanyang tagapagturo na si Yang Zinan. Sa sandaling makita niya ang kanyang disipulo,
hindi napigilan ng matandang din na mapamulagat sa pagkamangha. Jingming, nakalusot ka na ba sa ikatlong antas? Maingat na tumango si Chu Jingming bilang kumpirmasyon, ipinahihiwatig na matagumpay niyang nalampasan ang bottleneck sa kanyang kamakailang misyon sa pagsasanay sa labas. Ang banayad ngunit matatag na ngiti sa kanyang mukha ay naglalabas ng isang kumpiyansang likas na nag-uutos ng paggalang. Tinapik ni Yang Zinan ang balikat ng kanyang estudyante, bakas sa kanyang boses ang kawalan ng paniniwala. Namangha siya sa bilis ng pag-unlad nito, wala pa man ang isang buong semestre. Sa bilis na ito, posibleng ang magtapos si Chu Jingming bilang isang ikapitong ranggong Grandmaster. Upang masuri ng mas malapitan, sabik niyang dinala ang kanyang disipulo sa silid ng pagsasanay. Nais niyang masaksihan mismo kung anong mga kamangha-manghang pagbabago ang naganap sa katawan ni Chu Jingming matapos nitong sumipsip ng banal na dugo. Pagpasok nila sa training hall, agad na inactivate ni Chu Jingming ang kanyang kakayahan. Ang makinang nalilang gintong kidlat ay sumabog sa paligid ng kanyang katawan, naglalabas ng napakalakas na presyong tila pinipiga ang hangin sa buong silid. Nakatuon ang tingin ni Yang Zinan sa mga arko ng kidlat. Ngunit sa sandaling mapansin niya ang kakaibang anyo nito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi tama, ang ordinaryong Heavenly Purple Divine Lightning ay dapat bluish purple. Bakit nagbago ang kulay ng sayo? Maingat na ipinaliwanag ni Chu Jingming na ang kanyang kakayahan ay nag-evolve na sa Sulfur Monosulfide rank, at tinawag na ngayon bilang Heaven Overthrowing Divine Thunder. Ang balitang iyon ay tumama sa isipan ng matandang din tulad ng isang malakas na kulog. Direktang ebolusyon mula S-rank patungong Sulfur Monosulfide rank, bulong ni Yang Zinan sa matinding pagkabigla. Noon niya lubos na naunawaan kung bakit sinabi ni B Principal Ling Shuang na magdadala si Chu Jingming ng isang napakalaking sorpresa. Ngunit hindi lamang ito basta sorpresa, ito ay isang ganap na pagkabigla. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, naging seryoso ang tono ni Yang Zinan habang pinaaalalahanan si Chu Jingming na ang mga kakayahan sa Sulfur Monosulfide rank ay napakahirap kontrolin at mangangailangan ng mas maigting na pagsasanay. Tumango si Chu Jingming bilang pagkilala at nagtanong tungkol sa mga kinakailangang paghahanda para sa kanyang nalalapit na paglalakbay sa Thunder Secret Realm. Sumang-ayon si Yang Zinan na iyon ang perpektong lugar para sa pagsasanay ng mga kakayahang may kaugnayan sa kidlat. Gayunpaman, bago pumasok sa detalye, hiniling niya kay Chu Jingming na i-activate ang kanyang Thunder Extreme State upang masuri ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang pisikal na lakas. Ngumiti si Chu Jingming, kumislap ang determinasyon sa kanyang mga mata, handa na siyang ipakita ang buong resulta ng kanyang pagsasanay. Isang malakas na alon ng presyon ang kumalat palabas. Sa isang iglap, pumasok si Chu Jingming sa Thunder Extreme State. Tumayo ang kanyang buhok, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng nagliliyab na gintong kidlat, marilag at kahanga-hanga, tila isang Diyos ng kulog na bumaba sa mundo ng mga mortal. Ang sumasabog na aura ay nagpaangat ng respeto ni Yang Zinan. Paulit-ulit siyang tumango habang pinupuri ang kanyang disipulo. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang pundasyon ng indestructible body ni Chu Jingming ay umabot na sa itaas na eselon ng ika-8 antas. Kahit bahagyang nagtataglay ng aura ng bloodline ng isang Beast Emperor, lihim na namangha si Chu Jingming sa bagong antas ng kapangyarihan na kanyang nadarama. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit, gamit lamang ang pisikal na lakas, nagawa niyang harapin ang isang S-rank powerhouse gaya ni Chiron. Inutusan siya ng Dean na magpahinga sandali. Plano nitong magpatawag ng isang kalaban upang makasali si Chu Jingming sa isang tunay na labanan. Sa pamamagitan lamang ng aktwal na sagupaan maaaring tumpak na masuri ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa pagmamasid sa papalayong figure ng kanyang disipulo, napaisip ng malalim si Yang Zinan. Napagtanto niyang maging ang iba pa niyang mga estudyante, kahit si Tang Shu, ay hindi na angkop na kalaban para kay Chu Jingming. Ang junior na ito ay tuluyan ng lumagpas sa kanila. 10 minuto ang lumipas. Pinangunahan ni Old Fu ang isang tao papasok sa loob ng training hall. Narito na siya, maikling anunsyo nito, habang umalangaw-ngaw ang mabibigat na yabag sa sahig na bato. Ang bagong dating ay si Jiang Dan, isang ika-4 na taong estudyante na may malaking pangangatawan at nakaumbok na mga kalamnan. Halatang hindi siya mapalagay, lihim na nagtataka kung anong pagkakamali ang nagawa niya upang ipatawag ng Dean sa ganitong oras.
Tumawa si Yang Zinan at pinayapa siya, ipinaliwanag na nais lamang niyang magsagawa ng isang tunay na labanan sa pagitan ni Jiang Dan at ng kanyang disipulo, gamit lamang ang purong pisikal na lakas. Napakamot ng ulo si Jiang Dan sa pagkalito at sumulyap kay Chu Jingming. Tinanong niya kung hindi ba ito sobra, isang ika-4 na taong senior laban sa isang freshman. Ngunit simple lamang ang sagot ng Din, ibigay ang lahat ng makakaya. Nabunutin ng tinik si Jiang Dan. Pumutok ang kanyang mga buko habang kumakalat ang tiwala sa kanyang mukha. Para sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon upang patunayan na ang karanasan at ranggo ng isang senior ay hindi madaling matabyunan. Sa malayo, tinanong ni Yang Zinan si Old Fo kung sino ang inaakala nitong mananalo. Bagamat kinilala niyang isang henyo si Chu Jingming, inisip niyang hawak pa rin ni Jiang Dan ang kalamangan, gayunpaman, batid nilang lahat na sa harap ng isang sulfur monosulfide rank ability, maaaring mabali ang lahat ng karaniwang batas. Walang patumpik-tumpak, nagpakawala si Jiang Dan ng isang malakas na ungol at inactivate ang kanyang A-rank Beast-type ability, Ashen Deerwolf. Ang kanyang katawan ay nagbago ng marahas, tinakto ng kulay abong balahibo habang umumbok ang mga kalamnan at kumislap ang mabangis na berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Isang mabigat na presyon ang bumalot sa paligid. Sa paniniwalang S-rank lamang ang kakayahan ng kanyang kalaban, nagpa siya si Jiang Dan na magpigil, isang pagkakamaling agad niyang pagsisisihan. Junior, brother, mag-ingat ka, sigaw niya habang inilulunsad ang isang malakas na suntok. Isang dumadagandong na pagsabog ang umalingaw nang tumama ang atake. Umakyat ang alikabok, ngunit si Chu Jingming ay nanatiling nakatayo, tila walang nangyari. Lumaki ang mga mata ni Jiang Dan sa pagkabigla. Pakiramdam niya'y para siyang sumuntok sa bakal. Siya ang napaurong. Hindi makapaniwala si Jiang Dan. Sa kabila ng kanyang lakas at enhancement, siya ang pinatris. Samantala, kalmado lamang nangumiti si Chu Jingming. Unti-unting bumuo ang pawis sa noo ni Jiang Dan. Napagtanto niyang lubha niyang minamaliit ang kalaban. Sa isang galit na ungol, muli siyang sumugod, ngunit sa bawat pag-atake, nanatiling kontrolado si Chu Jingming, binabasa ang bawat galaw na parabang nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Ang palitan ay naging isang nakamamatay na laro ng bilis at lakas. Mabilis na sinuri ni Yang Zinan ang laban at napagtanto na ang sirkulasyon ng dugo ni Chu Jingming ay 1.3 beses na mas mabilis kaysa kay Jiang Dan, isang hindi kapani-paniwalang numero para sa isang freshman. Nang masiguro niyang sapat na ang pag-init, pinayagan niya si Chu Jingming na i-activate ang Thunder Extreme State. Agad na nanlumo si Jiang Dan. Habang sumasabog ang mga arko ng kidlat sa paligid ni Chu Jingming, bumaba ang isang pandurog na presyon. Pinawisan siya ng malamig. Chu Jingming, pwede bang dahan-dahan? Pakiusap niya. Ngumiti lamang si Chu Jingming. Ang kidlat sa kanyang mga mata ay malinaw na nagsasabing hindi ito isang simpleng sesyon. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang laban. Bumagsak si Jiang Dan sa sahig, hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Maingat na iniabot ni Chu Jingming ang isang recovery potion at pinasalamatan siya. Kung may magsabi pang peke ang reputasyon mo, hingal ni Jiang Dan, ako ang unang susumpa sa kanila. Habang nagmumuni si Yang Zinan, tumunog ang komunikador ni Chu Jingming. Si B Principal Ling Shuang ang tumawag, dumating na ang mga kinatawan mula sa Jing University, dala ang orihinal na manuskrito ng S-rank top-tier technique na Thunder God Finger. Inutusan siyang magtungo agad sa skill library. Bago pa man makapag-react si Chu Jingming, isang makinang na special vortex ang biglang sumabog sa harapan niya. Ang espasyo ay tila napunit habang umiikot ang mga spiral ng liwanag. Mula sa loob nito, marahang humakbang palabas si Vice Principal Ling Shuang, elegante ang tindig at suot ang isang kapansin-pansing pulang kasuotan na lalong nagbibigay diin sa kanyang awtoridad. Ito ang kapangyarihan ng isang space-type Grandmaster, isang presensya na agad nagpatigil kay Chu Jingming sa kanyang galaw. Magiliw na ngumiti si Vice Principal Ling Shuang habang inilapag niya ang isang kamay sa balikat ng talentadong estudyante. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumalot sa kanilang dalawa ang mga daloy ng espesyal na spatial energy, misteryoso, tahimik, ngunit ramdam ang matatag at nakakatakot na katatagan nito. Malinaw na ang isang napakabilis na teleportation ay magsisimula na.
Sa ilalim ng nagtatakang mga mata nina Jiang Dan at Old Fu, ang dalawang figure ay unti-unting natunaw sa kawalan sa gitna ng umiikot na liwanag. Sa isang kisap mata, nilamon sila ng special teleportation, inilabas mula sa training hall at dinala diretso patungo sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang isang kilalang panauhin mula sa Jing University. Isang special vortex ang muling bumukas, ngayon ay sa loob ng isang marangyang silid na tahimik at elegante ang disenyo. Mula rito ay humakbang palabas sina Chu Jingming at Vice Principal Ling Shuang. Sa loob ng silid, may isang lalaking nasa katanghaliang edad ang kalmadong nakaupo sa sofa. Simple ang kanyang postura, ngunit ramdam ang lalim ng kanyang lakas. Siya ay si Chen Lin. Ang biglaang paglitaw nila sa pamamagitan ng teleportation ay hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting gulat sa kanyang mukha. Mula sa kanyang mga mata ay makikita ang kumpiyansa ng isang tunay na eksperto. Mabilis na ipinakilala ni Vice Principal Ling Shuang si Chu Jingming sa panauhin, ipinagmamalaki siyang isang S-rank genius mula sa Modo University, isa sa mga pinakamahusay na estudyanteng kasalukuyang taglay ng institusyon. Puno ng pagmamalaki ang kanyang tingin habang binabanggit ang mga tagumpay ng kanyang estudyante. Magalang na yumukod si Chu Jingming. Pagbati po, Guru Chen. Binalik ni Chen Lin ang pagbati gamit ang isang banayad ng ngiti at isang nagpapatibay na tango. Ang kalmado at pagpapakumbabang asal ni Chu Jingming ay agad nag-iwan ng napakagandang unang impresyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Vice Principal Ling Shuang na si Chen Lin ay isang 7th level lower stage grandmaster mula sa Jing University, isang tunay na master at isa sa mga pinakamahusay na gumagamit ng top-tier technique na Thunder God Finger. Mananatili siya sa academy sa loob ng kalahating buwan upang personal na gabayan si Chu Jingming at ibahagi ang kanyang napakahalagang karanasan sa martial arts path na ito. Lihim na namangha si Chu Jingming sa ipinakitang pagbubukas palad ng Jing University. Hindi lamang nila ipinadala ang orihinal na manual ng Thunder God Finger, nagpadala pa sila ng isang Grandmaster mismo. Magalang na ikinapit ni Chu Jingming ang kanyang mga kamay kay Chen Lin at nagsabing sa susunod na 2 linggo, tiyak na madalas niya itong guguluhin upang mas mapabuti ang kanyang lakas. Tumawa si Chen Lin at iwinaksi ang kanyang kamay, sinabing huwag na siyang maging formal. Ipinaliwanag niya na siya at si Principal Yang Zinan ay matagal nang magkakilala. Idinagdag pa niya na kung sakaling may mga tanong si Chu Jingming tungkol sa kanyang mga kakayahan, malaya siyang pumunta diretso sa tirahan ni Principal Yang anumang oras. Habang lumilipas ang oras, unti-unting bumaba ang takip silim, binabago ang buong lungsod sa isang makinang na gintong kulay. Samantala, sa punong tanggapan ng Meteor Club, ang kapaligiran ay naging seryoso at tensyonado. Isang mahalagang pagpupulong ang malapit ng magsimula. Nagmadaling itinulak ni Chu Jingming ang mga pintuan ng conference room. May bahagyang bakas pa ng pagod sa kanyang mukha. Habang kinakamot ang kanyang ulo, ngumiti siya nang may paghingi ng paumanhin at ipinaliwanag na nahuli siya dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari sa araw na iyon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang mainit at sabayang pagbati. Vice President. Umalangaw-ngaw ang chorus ng mga boses, dahilan upang bahagyang matigilan si Chu Jingming. Sumulyap siya sa maluwag na silid, lihim na namangha sa dami ng mga miyembro ng kilalang club na ito. Naglakad siya patungo sa mga upuang nakalaan para sa pamunuan, kung saan naghihintay ang isang binatang lalaki, si Leon Jing, isa sa mga pangunahing haligi ng Meteor Club. Hindi maitago ni Leon Jing ang kanyang inggit habang pabirong binabanggit ang napakabilis na pag-unlad ni Chu Jingming. Sa ganitong bilis, baka raw balang araw ay maging susunod na presidente ng club ang freshman na ito. Ngumiti lamang si Chu Jingming at iwinaksi ang biro. Sa ngayon, iisa lang ang nasa isip niya, ang tunay na layunin ng emergency meeting. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Leon Jing habang binabanggit ang Heaven's Mandate Sect. Ipinaliwanag niya na ang misyon ay kinasasangkutan ng paghahanap sa mga natitirang labi ng sekta matapos ang walang awang pag-atake nito sa pinagsamang puwersa ng mga freshman mula sa 3 pangunahing universidad. Isa itong hindi mapapatawad na provocation. Tinanong niya kung handa si Chu Jingming na harapin ang ganitong klaseng mapanganib na hamon. Agad na naging malamig ang mga mata ni Chu Jingming. Sumabog ang kanyang fighting spirit, parang kidlat na nagising mula sa pagkakatulog.
Siyempre, kukunin ko yan, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Sino mang naglakas loob na sakta ng kanyang mga kaibigan at kapwa estudyante, hinding-hindi niya palalagpasin. Isang malawakang paglilinis laban sa Heaven's Mandate sect ang malapit nang magsimula. Ng Heaven's Mandate, agad na tumindi ang tensyon sa loob ng bulwagan. Nakatayo sa mataas na podium, opisyal na inihayag ni Wu Yuan ang buong utos ng paglipol laban sa sekta ng Heaven's Mandate, na direktang iniutos ng pamahalaan ng Great Xia. Kasabay nito, naglabas ang akademya ng maraming misyon na nag-udyok sa mga estudyante na sumali sa pagwasak ng ereheng organisasyong ito. Sa puntong ito, ibinaling ni Wu Yuan ang tingin kay Chu Jingming at iminungkahi na kung gusto ni Chu Jingming na bumuo ng koponan para sa mga misyong ito, pwede siyang makipag-ugnayan sa kanya anumang oras. Matibay na naniniwala si Wu Yuan na sa pakikilahok ng tunay na henyo, ang tsansa ng tagumpay ng misyon ay lalaki ng husto. Pero ngumiti lang si Chu Jingming at magalang na tumanggi. Sa halip na makipagtulungan sa iba, pinili niyang manatili sa kanyang pamilyar na estilo ng solo na pakikipaglaban. Ang kumpiyansa na ito ay nagpahanga at nagbigay ng kuryosidad sa mga nasa paligid niya. Kahit kalmado siya sa labas, alam na alam ni Chu Jingming ang panganib na naghihintay sa hinaharap. Alam niya na kailangan niyang ganap na makabisado ang S-rank na lihim na teknik, ang Thunder God Finger, at gamitin ito bilang kanyang huling alas. Dapat walang mali sa lahat. Kaagad pagkatapos ng Maitang, hinanap ni Chu Jingming ang tahimik na silid tsaa ni Chen Lin para makatipid ng oras. Sa hangin, may bahagyang amoy ng tsaa. Umaasa siyang makakuha ng mahalagang gabay mula sa senior na ito. Magalang na sinabi ni Chu Jingming na pinag-aralan niya ang manual ng Thunder God Finger buong gabi kagabi. Pero may ilang punto pa rin na hindi niya lubos na naiintindihan. Bahagyang nagulat si Chen Lin sa dedikasyon ng binata at tahimik na pinuri ang espiritu ng pagkatuto ng kampyon na ito. Pagkatapos, inanyayahan niya si Chu Jingming na ipaliwanag kung aling mga bahagi ng pag-aaral kagabi ang hindi pa malinaw. Agad na nagdetalye si Chu Jingming. Ang pangunahin niyang kalituhan ay kung paano magtatag ng koneksyon sa pagitan ng kidlat sa langit at lupa, at kung paano ito perpektong pagsamahin sa lakas ng kidlat sa loob ng kanyang katawan. Naniniwala siya na ito ang susi sa paglabas ng tunay na kapangyarihan ng teknik. Ipinaliwanag ni Chen Lin ng mahinahon na bagaman ang Thunder God Finger ay may pagkakahawig sa Heavenly Thunder Arts, kailangan ito ng higit na pag-condense at mas komplikadong pagbabago. Bawat paliwanag niya ay parang nagbubukas ng bagong mundo para kay Chu Jingming. Ang dalawa ay nag-usap ng seryoso sa loob ng tahimik na silid tsaa, sa ilalim ng gabay ng tunay na master. Unti-unting nawala ang mga pagdududa ni Chu Jingming, na nagbigay ng matibay na pundasyon para sa susunod na pag-unlad. Pagkatapos lamang ng 3 oras, hindi napigilan ni Chen Lin na magpahayag ng pagkamangha sa nakakatakot na kakayahan sa pag-unawa ng binatang ito. Sa kanyang panahon, kailangan niya ng higit sa 10 araw para maabot man lang ang antas na ito. Pero parang agad na naintindihan ni Chu Jingming ang asensya. Pero ang tunay na sekreto ay nasa sistema. Habang malalim na nag-iisip si Chen Lin, tahimik na nag-utos si Chu Jingming sa Deep Blue System, magdagdag ng skill points. Sa isang iglap, ang Thunder God Finger ay sapilitang itinaas sa beginner level, na lumampas sa lahat ng karaniwang hadlang sa paglilinang. Sabik na suriin ang resulta, hiniling ni Chen Lin na ipakita ni Chu Jingming ang teknik para makita niya kung may depekto na kailangang ayusin. Para sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon para mapino ang isang henyo na minsan lang sa isang henerasyon. Bahagyang nag-alinlangan si Chu Jingming, nag-aalala na baka magulo ang teknik sa kanyang guro o masira ang silid tsaa. Balak niyang humingi ng pahintulot na magsanay sa ibang lugar. Pero mariing sinabi ni Chen Lin na hindi ito magtatagal. Walang choice, sumunod si Chu Jingming. Tumayo siya, itinutok ang isip, at nagsimulang i-channel ang kanyang lightning-based abilities. Naghanda siyang ipakita ang resulta ng kanyang 3 oras na pagsasanay sa harap ng Grandmaster. Sa sandaling buhayin ni Chu Jingming ang skill, isang marahas na pagsabog ng kidlat ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng malamig na asol na liwanag habang ang mga arco ng kuryente ay kumikidlat sa paligid niya, na nagpapakita ng kapangyarihan na hindi maaaring balewalain. Pinagmasdan ni Chen Lin ng may matinding focus, tahimik na sinusuri na ang unang galaw ay perpekto, walang nasayang na aksyon.
Pero sa susunod na segundo, natigilan siya sa gulat nang makita ang ikalawang hakbang, ang koneksyon sa kidlat ng langit at lupa na ginawa ng walang kahirap-hirap. Habang umuusad ang teknik, ang kapangyarihan nito ay lalong lumalakas at hindi mapigilan. Agad na napagtanto ni Chen Lin na may mali. Kahit ang pinakamahusay na estudyante sa Capital University ay kailangan ng hindi bababa sa 4 na buwan para maabot ang yugtong ito. Pero si Chu Jingming, ang binatang ito, ay tunay na halimaw. Tinipon ni Chu Jingming ang lahat ng ningning ng kidlat sa isang daliri at itinuro ito diretso sa langit. Sa sandaling iyon, ang kanyang presensya ay parang Diyos ng kulog na bumaba sa mundo. Ang malaking presyon ay nagpang-inig sa lahat ng nasa paligid. Isang malaking haligi ng kulog ang tumusok sa gabi, na sumabog pataas ng may lakas na sumisira sa lupa. Ang buong lugar ng pagsasanay ay agad na binaha ng nakakasilaw na mga arko ng kuryente. Ang resulta ng pagsabog ng enerhiya ay naglabas ng nakakatakot na shockwave na halos nagpatag sa buong gusali. Ang kapangyarihan ng Thunder God Finger sa kamay ni Chu Jingming ay lumampas ng husto sa lahat ng master level standards. Ganap na nalula si Chen Lin sa nangyayari sa harap niya. Tagumpay. Paano posible? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata habang pinapanood ang isang freshman na gumamit ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Chu Jingming sa gulat. Ang inilabas na enerhiya ay sobrang lakas para makontrol niya. Ang nagngangalit na kidlat ay parang handang lumunin ang lahat sa paligid. Sumigaw siya, Master Chen, hindi ko ito mababawi. Isang bagyo ng kulog ang sumabog sa itaas ng rooftop, na lumalawak sa nakakasilaw pero nakamamatay na mga singsing ng enerhiya. Kung hindi ito mapipigilan sa oras, ang kahihinatnan ay magiging sakuna. Sa harap ng malapit na panganib, walang choice si Chen Lin kundi tigilan ang gulat at makialam. In-channel niya ang kanyang high-level lightning ability, na nag-condense ng malaking kapangyarihan sa dulo ng kanyang daliri para sugpuin ang nagwawalang enerhiya mula kay Chu Jingming. Isang solong malakas na atake ng daliri ang sumulong, na sumalpok sa harap ng nagngangalit na bagyo. Sa sandaling sumalpok ito sa kidlat na kamay sa langit, isang marahas na pagsabog ang nangyari dahil sa malaking pagkakaiba sa antas ng kapangyarihan. Sa pilitang nabasag ang teknik ni Chu Jingming, na pinigilan itong mag-trigger ng sakuna na sana ay nagpatag sa paligid. Sa loob ng silid siya, si Chen Lin ay nasa gulat pa rin. Napagpasyahan niya na ang mga pagbabago ng enerhiya kanina ay malinaw na patunay na ganap na nailabas ni Chu Jingming ang Thunder God Finger sa pinaka-perpektong estado. Hindi niya inisip na makakabisado ni Jingming ang S-rank na lihim na teknik sa isang iglap. Hawak ang asol na kumikinang na manual sa kanyang kamay, ngumiti si Chu Jingming habang nagpapasalamat sa kanyang guro. Inamin niya na tapos na niya ang pag-aaral nito at gusto niyang ibalik ang mahalagang artifact kay Chen Lin, dahil ang buong asensya nito ay nakaukit na sa kanyang isip. Ayaw mag-aksaya ng oras, magalang na nagpaalam si Chu Jingming at umalis para ipagpatuloy ang pagsasanay. Nanatiling hindi gumagalaw si Chen Lin, hawak ang lihim na manual. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng matagal na gulat sa hindi maipaliwanag na bilis ng paglilinang ng binata. Ang presyon na dala ng paglaki ni Chu Jingming ay nagbigay pa kay Chen Lin ng malamig na pawis. Huminga siya ng malalim sa kanyang sarili, tunay na nakuha ni Old Yang ang isang tunay na halimaw. Kung hindi S-rank mula sa Mado Academy si Chu Jingming, gagawin niya ang lahat para kunin siya sa Capital University. Pagkaalis sa distrito ng Villa, naglakad si Chu Jingming habang iniisip ang kanyang bagong kapangyarihan. Ang Thunder God Finger ay sapat na malakas para pabagsakin kahit isang stage 5 esper. Pero ang bayad ay parehong mabigat, kahit isang gamit lang ay kumonsumo ng higit sa kalahati ng Heavenly Thunder Essence sa kanyang katawan. Ito ay nakamamatay na kahinaan na kailangang ayusin. Damdamin ang matinding pagkaubos ng kanyang lightning power, agad na kinuha ni Chu Jingming ang kanyang phone at nakipag-ugnayan sa kanyang virtual assistant na si Eva. Humiling siya ng access sa marketplace ng akademya para maghanap ng elixirs na kayang mabilis na ibalik ang lakas ng Esper, handa para sa darating na ekspedisyon. Habang nakatuon dito, isang malinaw at masiglang boses ang biglang tumawag mula sa likod, na nagpagulat kay Chu Jingming. Si Song Chu Ku pala, ang kanyang masiglang kaklase na nakatali ang buhok,
na nagmamadaling lumapit sa kanya ng bahagyang hinihingal. Si Song Chukuo ay ngumiti ng maliwanag at sabik na sinabi na sa sandaling makita niya ang malaking haligi ng kidlat na sumabog sa distrito ng Villa, alam niya na gawa ito ni Chu Jingming. Ang kuryosidad ay nakikita sa kanyang magandang mukha habang tinatanong niya kung anong uri ng teknik na nakakapang-inag ng lupa ang natutunan niya. Sa pagkakataong ito, hindi ito itinago ni Chu Jingming. Ibinunyag niya na ito ang S-rank na Thunder God Finger. Kakabisado pa lang niya para sa misyon na lipulin ang sekta ng Heaven's Mandate. Ang sagot niya ay nag-iwan kay Song Chukuo ng hindi may tatagong paghanga sa maingat na paghahanda niya. Pero biglang naging seryoso ang mukha ni Song Chukuo. Lumapit siya at tinanong si Chu Jingming kung anong level ng misyon ang pinili niya na nangangailangan ng ganitong mapanirang kapangyarihan. Nang marinig na ito ay S-rank misyon na nagtatarget sa isang sangay ng sekta ng Heaven's Mandate, isang bakas ng kalungkutan at pag-aalala ang lumabas sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang agwat sa kanilang lakas ngayon ay nangangahulugan na hindi siya makakasali sa kanya sa ganitong mapanganib na laban. Ang magagawa lang niya ay tumayo sa malayo at hilingin ang kanyang kaligtasan at tagumpay. Nagtanong si Chu Jingming nang may pag-aalala tungkol sa misyon ni Song Chukuo. Huminga siya ng malalim at inamin na gusto niyang sumali sa operasyon, pero hanggang ngayon ay wala pa siyang makitang angkop na koponan. Iminungkahi niya na subukan niyang makipag-ugnayan sa senior sister Jiang Soy, isang taong may malawak na karanasan. Agad na sumang-ayon si Song Chukuo nang may saya at nagpasalamat kay Chu Jingming. Nagkataon, pinaplano rin ni Chu Jingming na kausapin si Jiang Soy tungkol sa pagbili ng elixirs. Lumipas ang oras ng mabilis, at lumipat ang eksena sa mataong lungsod ng Jinling. Sa loob ng maaliwalas na Wei Cafe, isang mainit na lugar na may kulay kahoy, isang mahalagang pagpupulong ang malapit ng maganap sa gitna ng mga pangunahing miyembro ng lokal na puwersa. Sa loob ng cafe, naghihintay ang isang grupo ng 3 esper. Sila ay miyembro ng Jinling Public Security Bureau, na nahihirapan ngayon sa kakulangan ng tao at sabik na naghihintay ng tulong mula sa mga malalaking akademya. Isang babaeng may lilang buhok ang nagtanong sa leader ng koponan ng may kuryosidad tungkol sa pagkakakilanlan ng taong darating. Ibinunyag ni Saiju, ang leader na may eleganteng blonde na buhok, na si Chu Jingming ay freshman na kaka-19 pa lang. Agad na nagdulot ito ng matinding pagtutol sa grupo. Pakiramdam nila na walang ingat ang Mado University sa pagtaya ng buhay ng isang bata sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa ganitong malupit na labanan. Para muling bigyan ng katiyakan ang kanyang mga kasama, binigyang diin ni Saiju na kahit freshman lang si Chu Jingming, may S-rank ability siya, at ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa tuktok ng stage 3. Ang seryoso sa kanyang mata ay nagpapakita ng paggalang sa batang prodigy na ito. Natigilan ang buong koponan, isang first year na estudyante na ganito na kalakas. Ang konsepto ng henyo ay parang ganap na nabago sa kanilang isip. Pinaalalahanan ni Saiju ang lahat na panatilihin ang seryoso at propesyonal na ugali kapag nakikipag-usap sa kanya. Mahinang tumunog ang doorbell ng cafe. Lumitaw sa pinto ang figure ng isang binata na may itim na buhok at kalmado, matatag na aura. Opisyal na dumating si Chu Jingming sa meeting point, handa para sa misyon sa unahan. Naglakad siya patungo sa mesa, maayos na bihis sa mahabang stylish coat. Magalang na binati ni Chu Jingming ang lahat at humingi ng paumanhin sa pagpapahinti sa kanila. Ang kanyang ugali ay mapagkumbaba. Tumayo si Sao at mahigpit na nakipagkamay sa kanya, sinabing hindi siya late. Ipinakilala niya ang sarili bilang leader ng koponan, isang enhancement type B rank esper na may peak stage 3 strength, na siyang pangunahing suporta ng grupo. Susunod, isang malayang binata na may mahabang gray na buhok ang nagpakilala bilang Xiong Shan. Siya ay support type B rank expert sa mid-stage 3, isang kailangan na parte para sa pagpapanatili ng tibay ng koponan. Kasunod niya ay si Jiong Tung, isang babae na may kapansin-pansing lilang buhok at matalas na mata. Ipinakilala niya ang sarili bilang pirate type B rank esper sa upper stage 3, na may kakayahang maglabas ng malaking area damage. Siya ang pangunahing pinagmumulan ng apoy ng koponan sa darating na malulupit na laban. Ang huling miyembro ay si Son Yan, isang binata na may salamin at aura ng scholar.
May mental type B rank ability siya sa upper stage 3, na siyang scout ng koponan at tagapagulo ng isip ng mga kaaway. Sa ganap na natipon ang mga pangunahing miyembro ng Jinling Tactical Unit, ang kapaligiran sa cafe ay unti-unting naging handa para sa misyon. Sinira ni Seijo ang katahimikan at iminungkahi na diretso sa pangunahing paksa. Sinimulan niyang ipaalam kay Chu Jingming ang mahalagang intel na maingat na nakalap ng Jinling Tactical Unit tungkol sa sekta ng Heaven's Mandate, na tinanguan ni Jing ng may ngiti. Isang modernong 3D holographic projector ang binuhay sa gitna ng mesa. Ipinaliwanag ni Seijo na may dalawang pinakamagandang lead ngayon, o dalawang pangunahing tao, si Joha, presidente ng Fierce Tiger Association, at si Silang Chong, CEO ng Blue Sea Technology Group. Ayon sa kanilang intel, pareho silang may malapit na ugnayan sa sangay ng Heaven's Mandate sa Jinling City. Ang layunin ng koponan ay hulihin silang buhay, pagkatapos ay ipasa sa mental type Esper para sa interogasyon upang matuklasan ang eksaktong lokasyon ng pangunahing tagwan. Sa paghusga na si Silang Chong ay sobrang hirap na kalaban, iminungkahi ni Saiju na tumuon muna ang koponan sa paghuli kay Joha. Bukas, sinabi niya kay Chu Jingming na sundan lang muna ang koponan at maging pamilyar sa ritmo ng totoong laban sa mundo. Nang marinig ito, ngumiti ng mahina si Chu Jingming at nagtanong ng isang bagay na nagulat sa buong grupo, dahil may dalawang target, bakit hindi tayo maghiwalay at kumilos ng hiwalay para mapabilis? Bahagyang tumigil si Saiju. Sa kanyang tingin, ang pagsama-sama ng buong koponan ay makakatiyak ng pinakamataas na katatagan at kaligtasan, lalo na para sa isang baguhan. Sa loob-loob ni Chu Jingming, napagtanto niya na baka minamaliit siya dahil sa label na freshman. Sa kalmadong tono, iminungkahi niya, iwan mo na lang sa akin si Silang Chong. Pwede kang tumuon sa Fierce Tiger Association. Paghihinala at kaunting inis ang lumabas sa mata ni Su. Hindi niya maiwasang isipin kung ang S-rank prodigy na ito mula sa Mado University ay masyadong mayabang. Pagkatapos ng lahat, ang pagharap kay Silang Chong, na protektado ng mid-stage 4 na bodyguard, ay halos imposible para sa isang first-year estudyante. Hindi na napigilan ni Jongtung ang sarili at nagsalita ng may matinding pagtutol. Nagbabala siya na ang personal bodyguard ni Silang Chong ay stage 4 na powerhouse, isang taong hindi kayang hawakan ni Chu Jingming mag-isa. Pero tumugon lang si Chu Jingming nang may hindi matitinag na katiyakan, huwag kang mag-alala, walang problema. Ang kanyang walang pakialam na ugali ay nagpagalit kay Jongtung. Nagngangalit siya sa loob, nagtatanong kung talagang naiintindihan niya ang panganib at kalupitan ng kaaway na haharapin niya. Nakikita ang matibay na determinasyon sa mata ni Chu Jingming, sa wakas ay nagdesisyon si Saiju na sumugal. Inabot niya kay Chu Jingming ang isang storage device na may 3D map at lahat ng classified intel sa korporasyon ni Silang Chong. Sumasang-ayon na hayaan siyang gawin ang solo na atake na ito. Kinuha ni Chu Jingming ang device. Isang malamig at matalas na kumpiyansa ang nagningning sa kanyang mata. Alam niya na para makakuha ng tunay na pagkilala at paggalang mula sa mga veteranong kasama, kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas sa darating na laban. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin. Nakaupo si Chu Jingming mag-isa sa isang madilim na silid. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa 3D hologram na mapa ng Lamhai Technology Park. Sa tulong ng AI system na si Eva, malinaw niyang nakikita na ang lugar ay protektado ng mahigit 5,000 sensors at 121 ability users na nagpapatrol sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Hindi niya maiwasang mamangha kung paano ginawa ni CEO Silang Chong ang technology park na parang fortress na mas nakakatakot pa kaysa sa military base. Ang pagpasok sa lugar ng hindi napapansin ay parang halos imposible. Bigla ang pag-vibrate ng kanyang telepono ay nagbasag sa katahimikan. Isang bagong notification ang lumitaw sa device ni Chu Jingming. Ito ay mensahe mula sa kanyang superiors na nag-i-inform sa kanya na ang bureau ay gumawa ng espesyal na arrangement na bumubuo ng elite action team ng 20 katao at inilagay sila sa ilalim ng utos ni Chu Jingming para sa misyon na ito. Kahit may karagdagang manpower, hindi pa rin mapalagay si Chu Jingming. Sa ganitong siksik na defensive system, natatakot siya na kahit isang special task force ay mahihirapan na epektibong makialam kung may mangyari. Kinabukasan, dumating si Chu Jingming sa labas ng Technology Park kung saan may masiglang exhibition na nagaganap sa open-air cafe.
Lihim siyang nakipagkita sa kanyang teammates upang suriin ang tunay na sitwasyon bago kumilos. Ang Special Forces Captain na si Wang Gang, na nakasuot ng camouflage at nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo, ay nagulat na nagsagawa sila ng ilang rounds ng reconnaissance ngunit hindi pa rin natuklasan ang isang kahinaan sa Lamhai Group Security Network. Napaisip ng malalim si Chu Jingming. Kung magpapatuloy ang ganito, maaaring wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang pumasok ng sapilitan. Habang siya ay nag-iisip, isang pamilyar na boses ang biglang tumawag sa kanyang pangalan. Tumungala si Chu Jingming, nagulat sa pagkakita sa isang batang babae na nakatayo sa harap niya. Ito ay si Lin Qingluan, ang kanyang dating class monitor mula sa high school, na may maikling kulay ube na buhok at masiglang ugali. Malinaw na natutuwa siya na makatagpo ang isang dating kaibigan sa isang hindi inaasahang lugar. Nagtatakang nagtanong siya kung bakit siya naroon. Maingat na sumagot si Chu Jingming na gusto niyang bisitahin ang Lamhai Technology Park. Ngunit nakalulungkot na hinarang siya ng mahigpit na seguridad nito na hindi pinapayagan ang mga outsider na pumasok. Nang marinig ito, gumawa si Qingluan ng isang hindi inaasahang alok. Ang kanyang tiyo, paliwanag niya, ay isang kilalang panauhin sa technology exhibition sa loob at maaari niyang hilingin sa kanya na isama si Chu Jingming. Nagulat si Chu Jingming sa proposal. Nag-aalangan siyang nagtanong kung totoo ba ang kanyang sinabi. Tiniyak niya sa kanya na ito ay napakasimple. Isang salita lamang mula sa kanyang tiyo at ang lahat ay maayos na maaasikaso. Masayang nagpasalamat si Chu Jingming kay Qingluan. Ang kanyang sigasig ay nagbukas ng isang landas na hindi niya inaasahan na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang isang hindi kinakailangang paghaharap sa ngayon. Nagpasya si Chu Jingming na panatilihin ang Special Task Force sa kanilang lugar at maghintay ng karagdagang mga utos. Habang sinusundan niya si Qingluan papunta sa restricted area mismo, hindi niya maiwasang isipin na ang mga bagay ay talagang nagiging mas mahusay sa pinaka-hindi inaasahang mga paraan. Pumasok sila sa isang magandang disenyo na open-air garden sa loob ng Technology Park. Isang lugar na exclusive para sa mga VIP guests na dumadalaw sa event. Doon ipinakilala si Chu Jingming kay Lin Haima, ang tiyo ni Qingluan. Malugod siyang sinalubong ng lalaki at binanggit na si CEO Silang Chong ay darating sa bandang huli na hinihikayat silang mag-relax at mag-enjoy sa exhibition sa pansamantala. Magalang na nagpahayag ng pasasalamat si Chu Jingming, lihim na natutuwa na ang kanyang target ay malapit nang lumapit sa kanya nang hindi niya kinakailangang maghanap sa napakalaking fortress na ito. Sa kanilang pag-uusap, nagtatakang nagtanong si Qingluan kung si Chu Jingming ay naging isang ability user na dahil nakakaramdam siya ng isang malaking pagbabago sa kanya. Nang kumpirmahin niya ito, hindi niya maitago ang kanyang paghanga. Sa loob lamang ng kalahating taon, ang kanyang dating kaibigan ay pumasok sa mundo ng mga ability users habang siya mismo ay natigil pa rin sa awakening stage. Sakto naman na tumunog muli ang telepono ni Chu Jingming. Nagpaumanhin siya kay Qingluan at tumabi para sagutin ang tawag. Sa kabilang dulo ay dumating ang urgent news. Nakatakas na ang Fierce Tiger Group. Silang Chong ang natitirang lead. Inutusan nila siya na tiyakin na Silang Chong ay hindi bibigyan ng anumang pagkakataon na tumakas. Ang paningin ni Chu Jingming ay agad na tumigas. Ang balita na maaaring tumakas ang target ay nagpaalam sa kanya sa pagkaapurado ng sitwasyon. Ang kanyang matatalas na mata ay mabilis na nag-scan sa paligid. Nag-lock sa posisyon ni Silang Chong. Mabilis na nabawi ang kanyang kalmado. Sagot ni Chu Jingming sa telepono, walang problema. Natagpuan ko na si Silang Chong. Ang kanyang matatag na deklarasyon ay agad na ipinadala sa command center na naghuhudyat sa opisyal na pagsisimula ng hunt. Sa loob ng command room, ang mga miyembro ng Special Task Force ay mahigpit na sinusubaybayan ang sitwasyon sa pamamagitan ng surveillance screens. Nagmamadaling nagtanong si Jong Tung, Captain, ano ang sitwasyon sa panig ni Chu Jingming? Iniulat ni Saijo na natunto ni Chu Jingming ang target na si Silang Chong at hiniling sa buong team na kumilos kaagad upang magbigay ng suporta. Bumalik sa garden area, bumalik si Chu Jingming kay Lin Qingluan at inutusan siyang akayin ang lahat sa ngayon na sinasabi na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat harapin kaagad. Nakatayo roon si Qingluan na naguguluhan. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at ang tanging nasambit lamang ay sa pagkapanik, umalis. Umalis saan?
Ang mga mata ni Chu Jingming ay biglang naging malamig at determinado. Sa totoo lang, pumunta ako rito para sa ibang layunin. Sa sandaling iyon, ang CEO ng Lamhai Group, si Silang Chong, ay kalmadong nagpapakita sa gitna ng karamihan. Suot ang marangal na ugali ng isang matagumpay na negosyante. Ngumiti siya habang binabati ang mga kilalang panauhin. Nakikipag-usap sa kanila na parang mga dating kaibigan na nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Bago niya maituloy ang kanyang pag-arte, biglang nagsalita si Chu Jingming at ibinunyag siya, "Silang Chong ng Heaven's Mandate Sect, sumuko ka na ngayon." Ang mga salita ay tumama na parang kidlat na nag-iwan kay Silang Chong at sa mga nakapaligid na bodyguards na nagulat. Malakas na ipinahayag ni Chu Jingming sa publiko na natuklasan ng Jinling City Public Security Bureau ang madilim na koneksyon sa pagitan ni Silang Chong at ng Heaven's Mandate Sect. Inutusan niya ang lahat ng mga hindi sangkot na indibidwal na umalis agad sa lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan at binalaan na ang sinumang sumubok na protektahan si Silang Chong ay ituturing na kasabwat. Ang karamihan ay sumabog sa takot na bulungan. Ang revelasyon na ang isang figure ng katayuan ni Silang Chong, isang makapangyarihang CEO ay kasangkot sa isang sekta ay masyadong nakakagulat para sa mga residente ng lungsod. Kumalat ang panik sa cafe area habang hayagang ipinahayag ng mga otoridad ang kanilang sarili. Sa gitna ng tensyon, humakbang ang isang matipunong lalaki upang harangan ang daan. Ito ay si Wu Hang, ang pinagkakatiwalaang bodyguard ni Silang Chong. Sa isang tingin ng paghamak, kinutya niya na ang Public Security Bureau ay dapat naubusan ng tao kung nagpadala sila ng isang bata tulad ni Chu Jingming, isang hamak na lower tier rank 3 upstart upang magpabobo sa kanyang sarili. Mula sa malayo, nanood si Lin Qingluan na may labis na pag-aalala. Nagulat siya nang mapagtanto na ang kanyang dating kaibigan ay talagang umabot na sa lower tier rank 3. Isang antas na kahit ang mga top geniuses ay kakailanganin ng maraming taon ng papusang pagsasanay upang makamit. Hindi pinapansin ng panunuya, nanatiling kalmado si Chu Jingming. Mukhang isa ka ring tagasunod ng Heaven's Mandate Sect. Kung gayon uunahin kita. Nag-issue si Chu Jingming ng isang utos sa AI system upang simulan ang mission lockdown. Naghahanda para sa isang walang awa na paghaharap. Humungal si Wu Hang sa galit. Ang kanyang mga muscles ay nakaumbok ng nagbabanta habang hinahampas niya ang kanyang malaking blade, umaapaw sa killing intent at nagliliyab sa mabangis na aura. Harapin mo ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganyan? Ang mabangis na bodyguard ay sumugod paulong na parang isang galit na toro na hinahampas ang kanyang blade diretso kay Chu Jingming nang may buong puwersa ng kanyang mid-tier rank 4 na power na nagnanais na patayin siya sa isang strike lamang. Mamatay! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang teknik na Blood Tiger Slash ay pinakawalan. Ang isang crimson na parang dugo na wave ng energy ay marahas na sumalanta sa buong lupa, gayunpaman sa mabilis na reflexes. Bahagyang inilipat ni Chu Jingming ang kanyang katawan na bahagyang nakaiwas sa nakapipinsalang atake. Ang purong lakas ng slash ay nagdulot ng pagsabog ng matigas na sahig na bato sa mga piraso. Si Lin Qingluan at ang mga nakapaligid na onlookers ay nanginig sa takot. Natatakot para sa buhay ni Chu Jingming sa harap ng gayong brutal at napakalaking kalaban. Natuwa si Wu Hang. Kumbinsido na ang kanyang kalaban ay walang ibang magagawa kundi ang umiwas. Pinuri pa niya ang bilis ni Chu Jingming ngunit matatag na naniniwala na hindi maiiwasan ni Chu Jingming ang isang pangalawang strike. Kalmadong sumagot si Chu Jingming. Umiwas. Hindi na yon kinakailangan dahil naunawaan ko na ang iyong tunay na antas. Sa susunod na sandali, ginawang aktibo ni Chu Jingming ang kanyang god form. Ang napakagandang golden lightning ay sumabog mula sa kanyang katawan na ginawa siyang isang majestic god of thunder na ang napakalaking presensya ay ganap na nangingibabaw sa paligid. Sa pagkakita sa nakakagulat na pagbabago, natigilan si Wu Hang sa kawalang paniwala. Sumigaw siya sa horror, god transformation. Paano posibleng magkaroon ng isang outsider ng gayong high-level na secret art sa sandaling iyon? Nagsimula niyang maramdaman ang hininga ng kamatayan na papalapit sa kanya. Tumingin ng malamig si Chu Jingming sa kanyang kaaway. Ang kanyang mga kamay na nababalot ng crackling lightning ay naghanda upang ihatid ang huling suntok. Dahil nananatili kang matigas ang ulo at hindi nagsisisi kung gayon mawala ka kasama ng iyong mga kasalanan. Iwi na siwas ni Chu Jingming.
Ang isang bolt ng lightning ay bumaril pasulong sa nakakatakot na bilis. Ang lupa sa ilalim ay nabasag sa ilalim ng presyon ng electric field. Ang lahat ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng mata. Ang lightning spear technique ay pinakawalan. Ang isang nagliliyab na golden current ay tumagos diretso sa dibdib ni Wu Hang. Ang mabangis na bodyguard ay walang pagkakataon na magbigay ng anumang pagtutol laban sa nakamamatay na strike. Agad na bumagsak si Wu Hang. Ang sunog na sugat ay nagbuga ng mga hibla ng puting usok sa gitna ng isang pool ng madilim na pulang dugo. Ang dating arrogant na bodyguard ay isa na lamang. Walang buhay na bangkay sa paanan ng batang God of Thunder. Si Lin Haima at Lin Qingluan ay nakatayo na nagyelo sa gulat sa kakilakilabot na paningin. Hirap silang paniwalaan na ang dating ordinaryong binata ay nagtataglay na ngayon ng gayong mapanirang kapangyarihan na tinalo ang isang rank 4 na expert sa isang kurap ng mata. Nang makita ang kanyang pinakamalakas na guard na namatay sa gayong kahabag-habag na kamatayan, tuluyang nawala ang loob ni Silang Chong. Sa labis na panik, siya ay tumalikod at tumakas. Nagmumura sa loob at nagtataka kung paano siya napunta sa pag-provoke ng gayong nakakatakot na halimaw. Sinusubukang tumakbo, huli na, ang malamig na boses ni Chu Jingming ay umalangaw-ngaw. Sa isang pagwasiwas ng kanyang kamay, ginawang aktibo ni Chu Jingming ang Thunder Prison Sail. Ang napakagandang bolts ng lightning ay sumabog mula sa langit na bumagsak ng marahas at pinutol ang bawat posibleng escape route. Sa isang iglap, nabuo ang isang nagliliyab na kulungan ng lightning na tinatakpan ng lahat ng direksyon sa paligid ng kriminal. Si Silang Chong ay nahulog sa lubos na kawalan ng pag-asa na bumagsak sa kanyang mga tuhod sa ilalim ng napakalaking presyon ni Chu Jingming habang nagsimulang balutin ng lightning ang kanyang katawan na naghuhudyat ng isang hindi na maibabalik na katapusan. Sa mga mata na nagliliyab na parang naglalaman ng isang buong bagyo na puno ng langit, tinitigan ni Chu Jingming si Silang Chong at nagbigay ng isang nakakatakot na babala. Patay na si Wu Hang. Mas mabuting huwag kang kumilos ng walang ingat. Malamig niyang binigyang diin na kung patuloy na lalaban si Silang Chong, hindi niya magagarantiya na ang lalaki ay ipapasa sa kanyang mga superior sa isang buong piraso para sa interogasyon. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!